Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga Jerusalem. Tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nang panahong yon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia. Habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating si Haring Nebukadnesar at sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnesar noong 8 taon ng paghahari nito. Sinamsampa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng babala ni Yahweh, sinira ni Nebukadnesar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa, at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha. Tinangay nga ni Nebukadnesar sa Babylonia si Jehoiakim, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Si Matanias na tiyuhin ni Jehoiakim ang ipinalit ni Nebukadnesar dito bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit
hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuroang ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law.